Natakot si Zoe sa banta ng amang si RJ na itatakwil siya kapag mapatunayan na sangkot si Zoe sa pagkidnap sa kanyang lolo Pepe. Pero kinampihan naman si Zoe ni Annalyn at wala umanong kinalaman si Zoe sa kasamaan ng Mami Moira nito. Lalo pang nadagdagan ang takot ni Zoe nang isinama siya ng daddy niya RJ at tita niya Giselle para humarap sa isang tauhan ni Balahadja, si Dax, na alam ni Zoe makilala siya nito ni Dax. Sa paghaharap nila Dax, kasama ng abogado at mga anak ni Lolo Pepe na si RJ at Giselle, ay pumayag si RJ na hindi makulong si Dax kapag siya ang magiging star witness. Sa pagtatanong ni Giselle ay umamin si Dax na isa siya sa mga kidnapper at si Moira ang mastermind. Pero nang tinanong ni Giselle si Dax kung si Moira lamang ang involved sa pagkidnap ng tatay nila, ay nagkatinginan itong si Zoe at si Dax na ikinagalit ni Giselle na lumakas ang hinala na sangkot talaga si Zoe. Pero napatigil si Giselle sa pagsabunot kay Zoe nang sinabi ni Dax na tanging si Moira lamang ang sangkot. Lalo na nang napatunayan nila Giselle at RJ na nakuha na ang telepono na gamit ng mga kidnapper at nang tinawagan ni RJ ang telepono na nakaregister doon sa tumatawag doon sa mga kidnapper ay pangalan ni Moira ang lumitaw. Mabigyan na kaya ang hustisya ang sinapit ni Don Pepe o patuloy lamang ang kasamaan ng mga tao na nakapaligid kina RJ, Lynette at Annalyn? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.